Sa isang mataong kalsada sa bayan, makikita ang isang batang dalaga na may maruming kasuotan at buhok na tila ilang linggo nang hindi nasusuklay. Siya ay si Lyra, isang 14 na taong gulang na pulubi na araw-araw ay naglalakad bitbit ang isang maliit na bag na halos wala ng laman kundi ilang lumang damit at isang kupas na kwaderno. Ang kwadernong iyon ang kanyang pinakamahalagang pag-aari dahil dito niya isinusulat ang mga simpleng nota ng musika na kanyang naaalala mula sa nakaraan. Kasama niya sa kalye ang kanyang nakababatang kapatid na si Benjo, 9 na taong gulang. Pareho silang nakaupo sa ilalim ng lumang waiting shed sa gilid ng kalsada, kung saan iyon na ang nagsilbing tahanan nila mula nang mapalaya sila sa inuupahan nilang barong-barong. Sa gabi, doon nila inilalatag ang karton na pinagkuunan nila ng kahit kaunting init at lambot. "Lyra, gutom na ako." Mahina ngunit ramdam ang panghihina na sabi ni Benjo habang hawak ang kanyang tiyan. "Pasensya ka na, Benj. Maghahanap ulit ako mamaya. Baka may mabait na magbigay ng tinapay o barya." Sagot ni Lyra na pilit pinapakatatag ang boses para hindi mahalata ng kapatid ang sarili niyang gutom. Matagal nang nawala ang kanilang ama. Isang manggagawa sa pabrika na lumuwas para magtrabaho at nangakong babalik, ngunit hindi na sila muling binalikan. Ang kanilang ina naman ay namatay 3 taon na ang nakalilipas dahil sa matinding karamdaman. Mula noon, mag-isa nang kinaya ni Lyra ang pagiging tagapag-alaga at ate kay Benjo. Sa tuwing sasapit ang umaga, nakikita sila ng mga taong nagdaraan. Ang ilan ay lumalapit at nag-aabot ng barya. Ang iba namay dumaraan lang na parang hindi sila nakikita. Ang pinakamasakit para kay Lyra ay ang mapagmataas na tingin ng karamihan. Ang mga matang puno ng panghuhusga na para bang kasalanan nilang magkapatid ang kanilang sinapit. "Ate, bakit ba tayo nandito? Bakit wala tayong bahay tulad ng iba?" Tanong ni Benjo minsan habang pinagmamasdan ang mga batang nakauniporme na naglalakad patungo sa eskwela. Napabuntong hininga si Lyra. "Kasi wala tayong magulang para suportahan tayo, Benj. Pero huwag kang mag-alala. Habang magkasama tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Darating din ang araw, magkakaroon tayo ng mas maayos na buhay." Tuwing hapon, madalas silang tumatambay sa tapat ng isang kilalang panaderya. Doon, umaasa silang may lalabas na empleyado at magbibigay ng mga tira-tirang tinapay. Minsan, binibigyan sila ng ilang pandesal, ngunit madalas ay wala. At sa tuwing hindi sila nabibigyan, umaalis silang dala ang lungkot at panghihinayang. Ngunit kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi kailanman bumitiw si Lyra sa kanyang munting pangarap. Kapag natutulog ang kapatid, binubuksan niya ang kanyang lumang kwaderno at muling sinusulat ang mga nota ng musika na kanyang natutunan noon pa. Minsan, habang nagdodrawing siya ng mga linya ng nota, napansin siya ni Benjo. "Ate, bakit palagi mong sinusulat yan? Para saan pa? Wala naman tayong piano." Napangiti si Lyra kahit ramdam ang kirot sa puso. "Alam mo, Benj, minsan hindi kailangan ng instrumento para tumugtog. Basta nasa isip mo ang musika, naririnig mo ito. At kapag dumating ang araw na magkakaroon tayo ng pagkakataon, handa na ako." Ang kwaderno niyang iyon ang nagsilbing liwanag sa dilim ng kanilang buhay. Kahit marurumi at punit-punit na ang mga pahina, iyon ang nagpapaalala sa kanya na minsan, bago pa man sila mawalan ng lahat, meron siyang bagay na minahal: ang musika. Isang gabi, umuulan ng malakas at halos walang mapwestuhan ang magkapatid. Nagkubli sila sa ilalim ng waiting shed. Yakap-yakap ni Lyra ang kanyang kapatid upang hindi ito lamigin. Sa gitna ng ugong ng ulan, mahina niyang kinanta ang isang himig na galing sa kanyang alaala. "Ate, ang ganda ng kanta mo." Bulong ni Benjo habang unti-unting pumikit at nakatulog sa kanyang mga bisig. Habang tinitingnan siya ni Lyra, mahigpit niyang hinawakan ang kwaderno. "Pangako, gagawin ko ang lahat para mailigtas tayo sa ganitong buhay." Kinabukasan, muling sumikat ang araw at nagsimula na naman ang pangkaraniwang buhay sa kalye.
Naglakad sila sa paligid para maghanap ng makakain. May mga pagkakataon na naririnig nilang pinagtatawanan sila ng mga tao. "Ayan na naman yung pulubi!" Sigaw ng isang bata na tinuturo sila. Sa halip na sumagot, tahimik lang silang naglakad palayo. Habang pauwi sa kanilang waiting shed, nadaanan nila ang parehong panaderya. Mula sa loob, naamoy nila ang bagong lutong tinapay, pandesal, ensaymada at munay. Halos maglaway si Benjo sa amoy. "Ate, sana makakain tayo ng ganyan kahit isang beses lang ngayong araw," sabi nito. Napatingin si Lyra sa kapatid at naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Ngunit kahit gutom, hindi niya hinayaang panghinaan ng loob. "Sige Benj, subukan kong lumapit mamaya." Habang dumidilim ang paligid, naupo silang muli sa gilid ng panaderya, nag-aabang ng pagkakataong may lumapit o mag-abot ng kahit kaunting pagkain. Ngunit sa halip, nadaanan lang sila ng mga tao at ang iba'y nag-iiwas pa ng tingin. Sa mga oras na iyon, lalong tumindi ang pagnanais ni Lyra na baguhin ang kanilang kapalaran. Alam niyang hindi madali, ngunit sa puso niya, naniniwala siyang may darating na sandali kung saan ang kanyang tinatagong talento, ang musika, ay magiging susi upang maiahon sila mula sa kahirapan. At sa ilalim ng kumukupas na waiting shed, habang yakap ang kanyang kapatid at hawak ang lumang kwaderno, muling pinangarap ni Lyra ang araw na iyon. Sa mga oras ng katahimikan, lalo na kapag si Benjo ay mahimbing nang natutulog, madalas balikan ni Lyra ang kanyang nakaraan, ang mga panahong hindi pa sila pulubi, ang mga panahong buo pa ang kanilang pamilya at mayroong iilang dahilan upang ngumiti. Sa likod ng lahat ng hirap na kanilang dinaranas ngayon, nananatiling sariwa sa kanyang alaala ang dating mundo na puno ng musika. Noong sila'y nakatira pa sa isang maliit na inuupahan sa tabi ng barangay hall, araw-araw siyang dumadaan sa loob nito. Ang barangay hall ay mayroong isang lumang piano na nakatambak sa isang sulok. Madalas ay walang pumapansin dito maliban kay Lyra. Bata pa lamang siya noon, ngunit tila hinahatak siya ng piano sa tuwing dadaan siya. Isang hapon, habang naglalaro ang ibang bata sa kalsada, pumasok siya ng palihim sa barangay hall. Maingat niyang nilapitan ang piano at inilapat ang kanyang maliliit na daliri sa mga tiklado. Ang unang tunog ay sablay, sintunado at maingay, ngunit sa pandinig ni Lyra, parang musika ng paraiso iyon. Simula noon, araw-araw na siyang bumabalik. "Lyra, saan ka na naman pupunta?" tanong ng kanyang ina minsang nahuli siyang paalis. "Nanay, doon lang po sa barangay hall. Gusto ko lang pong makita ulit yung piano." Nahihiyang tugon niya. Napangiti ang ina niya. "Anak, kung iyan ang nagpapasaya sa'yo, sige. Pero mag-ingat ka at huwag mong kalilimutan si Benjo." Minsan ay isinama pa siya ng kanyang ina. At doon, habang nakaupo si Lyra sa harap ng piano, nakatayo ang ina niya sa likod, tahimik na nakikinig. "Anak," bulong ng ina, "ang musika ang magiging kaligtasan mo. Hindi pera, hindi ari-arian. Kapag marunong kang kumapit sa musika, hindi ka mawawala sa sarili mo." Ang mga salitang iyon ang tumatak kay Lyra hanggang sa kasalukuyan. Lumipas ang mga taon at lalong naging masigasig si Lyra sa kanyang pagtuklas sa piano. Kahit walang guro, natuto siyang magbasa ng mga simpleng nota mula sa mga lumang aklat na iniwan ng isang dating miyembro ng barangay choir. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga simpleng kanta, mga himno, kundiman at ilang piyesa ng klasikong musika. Sa bawat araw na dumaraan, lalong nahuhubog ang kanyang talento. "Ang galing mo na ate," sabi ni Benjo, minsang sumilip at nakitang naglalaro ang kanyang ate ng mabilis na tugtugin. "Huwag kang maingay, Benj. Baka mapagalitan tayo dito," natatawang sagot ni Lyra. Hindi ka nila pagagalitan. Ang galing mo kasi, siguradong matutuwa sila." Ngunit dumating ang panahon ng matinding dagok. Nang magkasakit ang kanilang ina, halos lahat ng ipon ng pamilya ay naubos sa pagpapagamot. Hindi rin nagtagal, pumanaw ito. Sa gabing iyon, si Lyra ay hindi makatulog. Nakaupo siya sa tabi ng katawan ng kanyang ina, habang hawak ang isang lumang panyo nito. Sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang binulong ng kanyang puso.
Hindi dapat matapos dito ang lahat. Benj, mahina niyang sinabi habang niyayakap ang kanyang kapatid. Pangako ko sa'yo, balang araw, ibabalik ko ang lahat ng nawala. Itutuloy ko ang sinabi ni nanay. Subalit sa pagkawala ng ina nila, napilitan siyang isantabi ang lahat. Ang musika, ang piano, maging ang pangarap niya. Kinailangan niyang humanap ng paraan para sila'y mabuhay. Dito nagsimula ang masalimuot nilang pamumuhay sa kalye. Ngunit kahit nawala ang lahat, hindi nawala ang kanyang kwaderno. Bago sila lumayas sa inuupahan nilang tirahan dahil sa kakulangan sa pambayad, kinuha niya ito mula sa ilalim ng kanilang lumang aparador. Ang kwaderno'y may mga pahinang sulat kamay ng kanyang sariling nota, ginuhit gamit ang lumang lapis. Ito lamang ang naiwan niyang alaala ng kanyang dating buhay at pinakaiingatan niya iyon ng higit pa sa kahit anong bagay. Isang gabi, habang si Benjo ay tulog na, binuksan ni Lyra ang kwaderno. Binasa niya ang mga nota, pilit inaalala ang mga tunog. Sa kanyang isipan, parang naririnig niya ang mismong tunog ng piano. Ipinalit niya ang kawalan ng pagkain at lamig ng kalye sa init ng musika sa kanyang puso. Nanay, bulong niya sa hangin. Tama kayo, ang musika ang kaligtasan ko. Kahit saan kami dalhin ng kapalaran, hindi ko ito bibitawan. Sa tuwing nahihirapan silang makahanap ng pagkain at sa tuwing nangihina siya sa pagod at gutom, palagi niyang iniisip ang mga araw na kasama niya ang kanyang ina, nakaupo sa barangay hall, nakikinig sa musika ng kanyang murang mga daliri. Ito ang nagbibigay sa kanyang lakas na ituloy ang laban anuman ang mangyari. Minsan, habang sila'y nakaupo sa gilid ng panaderya, tinanong siya ni Benjo, "Ate, bakit lagi kang may daladalang kwaderno? Hindi ka naman marunong magsulat ng kwento." Ngumiti si Lyra at hinaplos ang ulo ng kapatid. "Hindi ito kwento, Benj. Musika ito. Dito ko sinusulat ang mga nota na naaalala ko. Kahit wala tayong piano, basta meron ako nito, hindi mawawala ang pangarap ko." At sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang panatag. Oo, mahirap ang kanilang kalagayan, gutom at lamid ang kanilang araw-araw, ngunit hindi kailanman kayang nakawin ng kapalaran ang musika sa kanyang puso. Sa isip niya, buo ang tiwala na darating din ang araw na magagamit niya ang lahat ng kanyang itinagong kaalaman at doon magsisimula ang pagbabago ng kanilang buhay. Sa ilalim ng bilim ng kalye, sa pagitan ng gutom at pagod, ang musika ang tanging liwanag na hawak ni Lyra, isang liwanag na alam niyang magdadala sa kanila sa mas magandang bukas. Isang araw na tila mas mabigat kaysa sa dati ang dumating kina Lyra at Benjo. Gabi na nang muli silang natulog nang walang laman ang tiyan, at paggising nila kinaumagahan ay naroon pa rin ang matinding panghihina. Sa ilalim ng waiting shed kung saan sila nakahimlay, ramdam ni Lyra ang unti-unting paglalabo ng kanyang paningin dahil sa gutom. "Ate, wala pa rin tayong pagkain?" Mahina at halos paus na tanong ni Benjo habang hawak ang tiyan na kumakalam. "Sandali lang, Benj. Maghahanap ako mamaya." Sagot ni Lyra na pilit inaayos ang boses para hindi mahalata ang sariling gutom. Pinilit niyang ngumiti, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Maghapon silang naglakad sa kalsada. Lumapit sila sa ilang tao para magtanong kung may maibibigay na tira-tirang pagkain. Ngunit sa halip na tulungan, may ilan pang nagtaboy sa kanila. "Lumayo nga kayo mga bata, ang baho nyo!" Sigaw ng isang babaeng dumaan na nakataas ang kilay. Nilingunan niya ang kanyang kapatid na halos lumuha na sa gutom. Hindi na niya kinayang makita iyon. Pagdating ng hapon, nakarating silang muli sa panaderya. Mula sa loob, naamoy nilang magkahalo ang bagong lutong pandesal, ensaymada at tinapay na parang kay sarap kainin. Halos manghina si Benjo sa amoy pa lamang. "Ate, kahit isang piraso lang," mahina niyang bulong. Napabuntong hininga si Lyra. Hindi niya alam kung paano patatakpan ang kanilang kagutuman. Pinilit niyang maglakad papasok sa loob ng panaderya. Hawak ang punit-punit niyang bag at ang kwaderno na nakasiksik dito. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang mabibigat na tingin ng mga tao. May mga tambay na nakaupo sa gilid ng panaderya,
nakatingin sa kanila at nagtatawanan. Uy, ayan na naman yung pulubi. Ano kaya ang drama nila ngayon? Sigaw ng isa. Baka humingi na naman ng tira-tirang pandesal? Dagdag ng isa pa habang nagtatawanan sila. Nanginginig si Lira, ngunit nilakasan niya ang loob. Lumapit siya sa isang tindera na abala sa pagbabalot ng mga tinapay. Manang, baka po pwede kaming makahingi kahit kaunting tira-tira lang. Mahina at halos pabulong niyang sabi. Ngunit bago pa man makasagot ang tindera, may isa sa mga tambay na nakarinig. Aba, hindi pa ba kayo nadadala? Palaging ganyan, hingi ng hingi. Ano bang kaya niyong ipambayad? Malakas na sambit ng tambay, dahilan para mapalingon ang mga tao sa loob ng panaderya. Napahiya si Lira. Halos mamula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, napatingin siya sa loob ng panaderya at doon niya napansin ang isang lumang piano na nakatambak sa isang sulok. Tila dekorasyon na lamang at halos hindi na ginagamit. Biglang sumiklab sa kanyang puso ang naaalalang salita ng kanyang ina. Ang musika ang magiging kaligtasan mo. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang, ngunit bigla siyang nagsalita ng malakas kahit nanginginig ang boses. Pwede ba akong tumugtog ng piano kapalit ng tinapay? Tahimik ang lahat sandali bago sumabog ang tawanan ng mga tao. Ang mga tambay ay halos mamatay sa kakatawa. Ano raw? Pulubi na pianistang kuno? Hahaha! Sigaw ng isa. Baka sirain mo lang yan, wag na. Dagdag pa ng isa na may pagungutya. Maging ang ilang customer ay napailing. May nagsabing, "Naku bata ka, magtrabaho ka na lang. Hindi napakain ang musika." Ang tindera naman ay napahinto at napatingin sa kanya ng may halong awa at pagtataka. Sa gilid, si Benjo ay nakayuko, tila nahihiya sa naririnig. "Ate, baka lalo lang tayong pagtawanan," mahina niyang bulong. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Lira ang kamay ng kapatid. "Hindi, Benj. Kailangan kong subukan para sa atin." Ramdam niya ang bigat ng lahat ng matang nakatingin sa kanya. Mga matang puno ng anghuhusga at pang-aalipusta. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo niyang pinatibay ang kanyang loob. Nanindigan siya at muling inulit ang kanyang pakiusap sa mas malinaw at matapang na boses. "Pwede po ba akong tumugtog ng piano kapalit ng kahit kaunting tinapay?" Muling sumabog ang tawanan sa paligid. May mga batang tumuturo at natatawa. Ang ilan ay kumukuha pa ng litrato gamit ang kanilang cellphone. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanatiling nakatayo si Lira, hindi umaatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pag-asa, kahit natatakpan ito ng luha na pinipigilan niyang bumagsak. Sa sandaling iyon, may isang matandang customer na tahimik lamang mula sa sulok ng panaderya. Pinagmamasdan niya si Lira nang may malalim na pag-iisip, parang may nakikitang kakaiba sa batang dalaga. Ngunit nanahimik muna ito at hinayaan ng mga tao. Si Benjo naman ay napalapit kay Lira at mahigpit na yumakap sa kanyang braso. "Ate, baka hindi sila pumayag?" Ngunit ngumiti si Lira at bulong niya, "Kapag naniniwala ka, Benj, minsan kailangan mong lumaban kahit pagtawanan ka ng lahat." At sa kabila ng matinding gutom at panghihina, nanatiling matatag si Lira sa harap ng lahat. Hindi niya alam kung papayag sila, ngunit alam niyang hindi na niya kayang tumahimik pa. Ang tanging bagay na alam niyang kayang niyang ialok sa mundo ay ang kanyang musika, at iyon mismo ang kanyang ilalaban. Sa araw na iyon, habang patuloy ang tawanan at pangungutya ng mga tao, ipinakita ni Lira ang kakaibang lakas ng isang batang may pangarap na hindi kayang lipulin ng gutom at kairapan. Sa kanyang puso, ramdam niya na iyon ang magiging simula ng pagbabago. Ang araw na sa gitna ng kanilang gutom, pipiliin niyang ipaglaban ang kanyang musika. Nang bigkasin ni Lira ang mga salitang iyon, "Pwede ba akong tumugtog ng piano kapalit ng tinapay?" Parang kumulog ang paligid ng panaderya. Ang tahimik na bulungan ng mga tao ay napalitan ng malalakas na tawa at pang-aalipusta. Ang mga tambay na nakaupo sa gilid ay halos maghagigikan sa sobrang katuwaan. "Pulubi na, pianistang kuno pa? Huwag kang magpatawa, bata."
Sigaw ng isang lalaki na may hawak pang bote ng soft drinks. Baka masira mo lang ang piano eh. Mukhang hindi ka marunong humugas ng kamay. Dagdag pa ng isa na halos matawa sa sariling biro. Sa gilid, may mga batang naglalaro na biglang nagturo kay Lira at kay Benjo. Ayan na yung ate at kuya Pulubi. Gusto daw tumugtog. Haha! Sabay turo-turo at kantsaw. Kahit inosente ang mga tawa ng mga bata, tumagos iyon sa puso ni Lira at lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Si Benjo ay halos ikubli ang sarili sa likod ng ate niya. Hindi na niya kinaya ang mga mata at boses na bumabagsak sa kanila na parang mga bato. Ate, tama na, umuwi na lang tayo, please. Bulong niya habang nanginginig, ngunit hindi umatras si Lira. Bagamat nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata, itinuwid niya ang kanyang likod at tumingin diretso sa tindera. Manang, gusto ko lang pong patunayan na kaya ko. Kahit isang beses lang po, hindi po ako maninira. Napahinto ang tindera, hindi makatingin ng diretso kay Lira. Kita sa kanyang mukha ang awa, ngunit halatang natatakot din siya sa mga matang nakatingin mula sa mga customer at tambay. Ang ilan sa mga ito ay tila nananabik lamang makita siyang mapahiya. Pwede naman naming panoorin kung ano gagawin niya. Wika ng isang matabang babae na may hawak na tinapay. Masaya rin to, pampalipas oras. Oo nga, parang libreng palabas. Sigaw ng isa pa. Muling nagsigawan at nagtawanan ang mga tao. Sa kabila ng lahat, may isa na nanatiling tahimik. Isang matandang lalaki na nakaupo sa sulok, nagkakape. Hindi siya sumasabay sa tawanan ng mga tao. Imbes, seryoso siyang nakamasid kay Lira. Parang may binabasa sa kanyang mukha at mga mata. Ngunit nanahimik lang siya. Pinili munang hindi magsalita. Hoy, bata, sige nga, subukan mo. Pero kapag bumalpak ka, huwag ka nang magpapakita rito ulit. Pangungutya ng isang tambay na nakatayo na at nakahalukit-kip. Napalunok si Lira, ramdam ang tensyon. Hindi niya alam kung papayagan talaga siya. Ngunit sa halip na umatras, hinawakan niya ang kamay ni Benjo at marahang binulungan. Benj, tiwala ka lang sa ate mo. Nag-umpisa ng kumalabog ang dibdib ni Lira. Naririnig niya ang magkahalong ingay ng mga tao, ang kanilang tawanan, ang kanilang pangungutya, at ang matalim na mga salitang tumatama sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naaalala niya ang mga gabi kung saan tinuturo ng kanyang ina ang kahalagahan ng musika. Na kahit walang pera, kahit walang yaman, basta't may musika, may dahilan upang mabuhay. Muling nagsalita ang tindera, mahinang ngunit malinaw. Sige na, Lira, kahit isang beses lang, pero bilisan mo. At sana nga hindi mo masira yung piano. Nagkatingin na ng mga tao. May ilan na halatang sabik makita ang posibleng kahihiyan ng isang pulubi na nangangarap tumugtog. May ilan naman na parang nag-aabang kung may milagro bang mangyayari. Ngunit ang karamihan, handa ng pagtawanan ang isang batang babae na walang sapat na pagkain, damit o tirahan. Ngunit naglalakas loob pang mangarap. Lumapit si Lira sa piano. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang dinadala niya ang lahat ng insulto at pang-uyam na binato sa kanya. Sa gilid, naramdaman niya ang maliit na kamay ng kanyang kapatid na mahigpit na kumakapit sa kanya. Ate, natatakot ako para sa'yo. Ngumiti siya ng kaunti, kahit nangingilid ang luha. Huwag kang matakot, Benj. Makinig ka lang. Naupo siya sa lumang bangko ng piano. Ang instrumento ay natatakpan ng alikabok at ang ilang bahagi ng kahoy ay may bitak. Tiningnan niya ang mga tiklado. May ilan na dilaw na at halos malagas. Ngunit sa kanyang paningin, para itong kayamanang noon pa niya pinapangarap hawakan muli. Sa kanyang likod, nag-umpisa ng sumigaw ang mga tambay. Sige pulubi, tugtog na! Hahaha, baka ang tugtugin yan ay leron-leron sintalang. Dagdag ng isa na muling nagpatawa sa grupo nila. Ngunit hindi na sila pinansin ni Lira. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang mga daliri na lumapat sa malamig na tiklado. Sa loob-loob niya, narinig niyang muli ang tinig ng kanyang ina. Anak, ang musika ang magiging kaligtasan mo. Huminga siya ng malalim. Sa unang pindot pa lamang, naramdaman na niya ang koneksyon na parang matagal nang nawala, ngunit muling bumalik.
Ang unang tunog ay mahina at sintunado, ngunit hindi siya napinag. Sa kanyang isipan, unti-unting bumuo ng himig na matagal na niyang pinapangarap iparinig sa lahat. Sa mga sandaling iyon, kahit patuloy ang tawanan at panguuyam ng ilan, ramdam ni Lyra na iyon na ang kanyang pagkakataon. Hindi lamang para sa tinapay, kundi para patunayan sa lahat na ang isang batang pulubi ay may kayang ibigay na higit pa sa nakikita ng kanilang mga mata. At sa kanyang puso, alam niyang sa bawat nota na kanyang ilalabas, unti-unti ring mawawala ang bigat ng mga salitang ibinato sa kanya. Sa halip, mapapalitan iyon ng musika na magmumula mismo sa kanyang kaluluwa. Musika na matagal nang nakaimbak at handa nang ilabas. Naupo si Lyra sa harap ng lumang piano. Mabigat ang kanyang dibdib at parang may naglalaban sa loob niya. Takot na muling mapahiya at tapang na subukin ang pagkakataon. Sa paligid niya, naroon ang mga taong naghihintay. Ang ilan ay sabik na pagtawanan siya, ang iba namay nanonood lamang na parang wala silang pakialam. Ang mga tambay ay nagsisigawan pa rin. "Bilisan mo na, pulubi, baka inaantok na kami sa palabas mo." Sigaw ng isa na may halakhak. "Huwag ka nang magpanggap, hindi mo naman kaya yan." Dagdag pa ng iba. Ngunit tinikit ni Lyra ang kanyang mga mata. Pinakinggan niya ang tibok ng puso niya na parang metronome. Sabay inalala ang mga sandaling kasama ang kanyang ina sa barangay hall. Ang boses ng kanyang inay bumalik sa kanyang alaala. "Anak, huwag kang matakot. Ang musika ay hindi para sa mayayaman lang. Ito'y para sa lahat ng pusong marunong makaramdam." Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa malamig at maruruming tiklado. Sa unang pindot, kumalabog ang isang sintunadong tunog na halos pinagtawanan agad ng mga tao. "Ayan na! Sinabi ko na nga ba? Peke lang!" Sigaw ng isa sa mga tambay. Ngunit hindi natinag si Lyra. Hinayaan niyang ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng kusa, parang may sariling isip. Ang susunod na tugtugin ay maingat, mabagal at puno ng damdamin. Sa bawat pagpindot niya, unti-unting nagbabago ang reaksyon ng mga tao. Mula sa tawanan, unti-unting naging katahimikan ang paligid. Isang babae ang napaawang ang bibig habang nakikinig. Ang matabang lalaking kanina'y nagyayabang ay napahinto at napatingin na lang. Maging ang mga batang kanina'y nagtatawanan. Isa-isa silang natigilan, nakatingin kay Lyra na para bang ngayon lang nakarinig ng ganoong klase ng musika. Ang musika ay lumabas mula sa kanyang puso, hindi lamang mula sa mga tiklado. Isang himig na naglalaman ng sakit ng pagkawala ng kanilang ina, ng gutom at lamig na mga gabing nasa kalsada sila, ngunit sabay din ng pag-asa na hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Sa gilid, si Benjo ay nakatayo, nakanganga at nakangiti. "Ate, ang galing mo," bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga matay kumislap sa tuwa. Tila bang ngayon lang niya nakitang muli ang ate niyang masaya. Habang tumutugtog si Lyra, naramdaman niya na parang wala na siyang kasama kundi ang kanyang ina. Ang bawat pindot niya sa piano ay para bang nakikipag-usap siya sa kaluluwa nito. Ramdam niya ang gabay, ramdam niya ang inspirasyon. Nang matapos ang unang bahagi ng kanyang tugtugin, napansin niyang wala nang tumatawa. Tahimik ang buong panaderya. Tanging ang kanyang musika lamang ang nangingibabaw at ang mga tao'y nakikinig na parang natulala. May ilan pang napaluha, hindi makapaniwala na mula sa isang batang pulubi ay lalabas ang ganoong kagandang musika. Hindi maaari, isang pulubi lang siya, pero ang galing niya, mahina at halos pabulong na sabi ng isang matandang babae sa gilid. Parang bihasa siya. Paano nangyari iyon? Dagdag ng isang lalaki na dati nang mamutya rin. Ang matandang lalaki na kanina pa tahimik sa sulok ay hindi na napigilan ang bahagyang pagngiti. Habang nakikinig, tila may naaalala siyang bahagi ng sarili niyang nakaraan. Matapos ang ilang minuto, tinapos ni Lyra ang kanyang pagtugtog. Dahan-dahan niyan inalis ang kanyang mga daliri sa tiklado at muling dumilat. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kasiyahan na nakapagbigay siya ng musika mula sa kanyang kaluluwa. Tahimik ang lahat, walang pumalakpak, walang sumigaw.
Para bang ang bawat isa ay hindi pa makapaniwala sa kanilang narinig. Ngunit matapos ang ilang segundo, narinig niya ang isa, mahina ngunit malinaw, isang palakpak mula sa isang babae sa likod. Sumunod ang isa pa, hanggang sa ang buong panaderya ay pumalakpak ng sabay-sabay. Hindi makapaniwala si Lyra. Ang mga taong kanina lang ay nang-uuyam at nagtatawanan, ngayon nagtatayuan at pumapalakpak. Ang ilan pa'y may luha sa kanilang mga mata. Si Benjo ay mabilis na yumakap sa kanya. Ate, sabi ko na nga ba, ang galing-galing mo. Mumiti si Lyra kahit may luha na rin sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang may halaga siya. Hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang tao na may kakayahang magbigay ng inspirasyon. Lumapit ang may-ari ng panaderya, isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Iha, hindi ko akalaing ganito ang talento mo. Pasensya na kung hinayaan kitang pagtawanan kanina. Pero narinig naming lahat, ang musika mo'y hindi basta-basta. Nararapat kang bigyan ng tinapay at higit pa, inabot niya kay Lyra ang isang malaking supot na puno ng pandesal, monay at ensaymada. Halos hindi makapaniwala si Lyra at lalong hindi makapaniwala si Benjo na halos nanginginig ang kamay habang inaabot ang pagkain. Ang mga tambay na kanina'y nag-aalipusta, ngayon ay napayuko, tila nahihiya sa kanilang inasal. Wala ni isa mang nagbitiw ng salita. Sa gabing iyon, hindi lamang ang tiyan ni Lyra at Benjo ang nabusog, kundi pati ang kanilang puso. Sa unang pagkakataon, ang kanilang musika ay nakarinig ng tugon, hindi pangungutya kundi paghanga. At iyon ang araw na nagsimula ang pagbabago. Matapos ang nakakabinging katahimikan na sinundan ng masigabong palakpakan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng panaderya. Ang lugar na kanina'y puno ng halakhakan at pang-uuyam ay napalitan ng isang damdamin ng pagkamangha at pagkagulat. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Lyra, hindi na bilang pulubi, kundi bilang isang batang nagdala ng musika na gumising sa kanilang mga puso. Lumapit ang may-ari ng panaderya, si Aling Sion, at hawak-hawak niya ang supot ng tinapay na puno ng pandesal, ensaymada at iba pang kakanin. Iha, aniya, kung alam ko lang na ganito ang talento mo, sana matagal ka nang nakatugtog dito. Patawarin mo kami kung pinagtawanan ka pa namin kanina. Heto para sa inyo ng kapatid mo. Nangingilid ang luha ni Lyra habang inaabot ang supot. Sa tabi niya, halos mapatalon sa tuwa si Benjo. Salamat po talaga, paulit-ulit nitong wika habang mahigpit na yakap ang supot ng tinapay na parabang kayamanang hindi nila inasahan. Ang mga tambay na kanina'y pinagmulan ng pinakamalalakas na kantiyaw ay ngayon tahimik na nakatungo. May ilan pang hindi makatingin ng diretsyo, tila nahihiya sa kanilang mga sinabi. Ang isa ay marahang bumulong. Grabe, hindi ko akalaing ganun siya kagaling. Yung hindi na sila pinansin ni Lyra. Para sa kanya, sapat na ang musika upang ipakita kung sino siya. May ilan pang customerang nilapitan siya. Isang ginan ang nagsabi, "Anak, ang galing mo." Naalala ko tuloy ang sarili kong ina na mahilig sa piano noon. Pinaiyak mo ako. May isa pang binata ang nagsabi, "Kung mayroon kang pagkakataon, dapat ipagpatuloy mo ito. Hindi ka dapat manatili lang dito sa kalsada." Habang lahat ay nagkakagulo sa papuri, napansin ni Lyra ang matandang lalaki na mula pa kanina'y tahimik na nakaupo sa sulok. Hindi siya pumalakpak, yung malinaw ang kislap sa kanyang mga mata. Tila may nakikitang mas malalim sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, marahang tumango ang matanda na parabang nagsasabing ituloy mo lang. Lumapit si Benjo sa kanyang ate at sabik na nagsabi, "Ate, narinig mo sila? Ang galing mo raw. Hindi na nila tayo pagtatawanan. Sabi ko sa'yo, kaya mo yun." Tumawa siya ng kaunti at mahigpit na niyakap si Benjo. "Oo, Benj, pero higit sa lahat, nakita nila kung ano ang kaya nating ipakita. Hindi lang tayo basta pulubi. Sa mga oras na iyon, hindi lang tinapay ang kanilang natanggap.
Naramdaman ni Lira na may kakaibang pintuan ang bumukas. Isang pagkakataong maipakilala ang kanyang sarili, hindi bilang isang taong naghihikahos, kundi bilang isang batang may talento. Habang nag-aabot ng pagkain si Aling Sion, nagsalita siya ulit. Kung gusto mo Lira, bumalik ka dito tuwing linggo. Tumugtog ka para sa mga customer at sa kapalit may pagkain ka't ang kapatid mo. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad, taliwas sa tono ng panunuya kanina. Napatigil si Lira, halos hindi makapaniwala. Talaga po? Pwede akong bumalik? Oo naman, ang talento mo'y hindi dapat nasasayang. Dapat iparinig mo pa ito sa mas maraming tao. Sa gilid, may mga taong muling pumalakpak sa sinabi ni Aling Sion. Ang ilan ay nagbigay pa ng dagdag na barya kay Lira at kay Benjo. Bagay na hindi nila naranasan noon. Habang naglalakad pa uwi ang magkapatid, dala ang supot ng tinapay at ilang baryan inabot ng mga tao. Magaan ang pakiramdam nila. Ang dilim at gutom na kanina'y bumabalot sa kanila ay napalitan ng kakaibang saya. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Lira na may nagbago sa kanilang kapalaran. Ate, wika ni Benjo habang ngumunguya ng pandesal. Siguro tama si nanay. Ang musika talaga ang magiging kaligtasan natin. Napangiti si Lira at tumingin sa langit. Oo Benj, simula pa lang ito, hindi tayo titigil. Kinabukasan kumalat ang balita tungkol sa pulubing tumugtog ng piano sa panaderya. Maraming tao ang dumayo upang makita siya at ang ilan ay sadyang pumunta tuwing linggo upang marinig ang kanyang musika. Hindi na lamang siya basta pinagtatawanan. Ngayon, siya ay pinapakinggan. Si Benjo na dating palaging nahihiyang sumama sa kanya, uy masaya na ngayong nakaupo sa gilid ng piano tuwing tumutugtog siya. Nakikita niya sa mukha ng kanyang kapatid ang tuwa at pag-asa. Unti-unti, nararamdaman ni Lira na hindi lamang sila nabubusog ng tinapay. Nabubusog din ang kanilang puso ng bagong pag-asa. Sa bawat tugtog niya, mas lalo siyang nagiging sigurado na may patutunguhan sila. Ang dating katahimikan ng kalye ay napalitan ng mga palakpak at ang dating gutom ay unti-unting napapalitan ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat para sa kanila. At sa mga mata ni Lira, nagsimula na ang isang bagong kabanata, isang pagkakataong hindi niya inakalang makakamtan mula lamang sa isang matapang na tanong. Pwede ba akong tumugtog ng piano kapalit ng tinapay? Pagkaraan ng gabing iyon, naging kakaiba ang pakiramdam ni Lira. Ang musika na kanyang pinakawalan mula sa lumang piano ay parang nagbukas ng pintuan na dati ay hindi niya alam na maaari niyang pasukin. Kinabukasan, bumalik siya sa panaderya kasama si Benjo, hindi upang manghingi ng tinapay, kundi upang sundin ang paanyaya ni Aling Sion. Pagpasok nila, sinalubong agad sila ng mabait na indera. Lira, mabuti at dumating ka. Sabi ni Aling Sion, tuwing linggo, ikaw ang magiging taga-aliw dito. Sa tuwing may mga customer, ikaw ang tutugtog. Nakangiti ito habang inaabot ang isang tasa ng gatas kay Benjo. Hindi makapaniwala si Lira sa narinig. Talaga po, kahit wala akong bayad, ayos lang po. Basta may makakain si Benjo. Ngumiti ang tindera. Huwag mong isipin na wala kang bayad. Ang tinapay at gatas na ito, iyon ang kapalit mo. Hindi ka na manghihingi, ikaw ay nagtatrabaho. Kinabahan si Lira. Isang bagay ang tumimo sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, may nararamdaman siyang dignidad. Hindi na siya isang pulubi na basta umaasa. Siya ngayon ay mayroong trabaho, kahit maliit lamang, at iyon ay gamit ang kanyang talento. Lumapit si Benjo at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ate. Ate, hindi na tayo pulubi ngayon? May trabaho ka na? Napaluhas si Lira at tumango. Oo, Benj, hindi man malaki, pero ito na ang simula. Nang tumugtog muli si Lira sa harap ng lumang piano, dumami ang mga tao sa panaderya. Ang ilan ay pumapasok hindi lang para bumili ng tinapay, kundi para makinig. May mga estudyante, may mga nanay,
at may mga matatandang nagsasabing ngayon lang sila muling nakarinig ng ganitong klase ng tugtugin. Ang mga mata nila ay puno ng paghanga. Sa bawat pagtugtog, unti-unting nakakabuo si Lyra ng pangalan sa kanilang maliit na bayan. Ang mga taong dati humuhusga ay ngayoy nakikinig na may respeto. Ang kanyang mga nota ay nagiging tinig ng kanyang puso. Ang tinig ng isang batang nakikipaglaban-laban sa kahirapan. Linggo-linggo, mas lalo siyang nagiging kilala. Kapag nakikita siya ng mga tao sa labas ng panaderya, hindi na siya tinatawag na pulubi. Sa halip, tinatawag siya bilang ang dalagang tumutugtog. Ang bansag na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang tugtugin, nilapitan siya ng isang ginang na madalas bumili ng ensaymada. Iha, huwag mong sayangin ang talento mo. Alam mo ba, marami kang napapasaya. Ang musika mo'y may kakaibang galing. Dapat mas marami pang makarinig sa'yo. Napayuko si Lyra at mahiyain ng umiti. Salamat po. Hindi ko po alam kung may patutunguhan pa ito, pero gagawin ko ang lahat. Samantala, si Benjo naman ay nakakapag-aral na muli. Sa tulong ng dagdag na pagkain at ilang baryang naiiwan sa kanila ng mga customer, nakapag-enroll siya sa pampublikong paaralan. Bawat umaga, ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaklase ang kanyang ate. Ate ko yon, marunong siyang tumugtog ng piano. Bagamat may ilan pa ring hindi naniniwala, unti-unti ring kumakalat ang kwento ng kanilang ate na bumangon mula sa kahirapan sa pamamagitan ng musika. Sa bawat gabing umuuwi sila, dala nila ang tinapay at gatas, sabay ang ngiti sa kanilang mga labi. Ate, hindi na tayo masyadong nagugutom, sabi ni Benjo habang kumakain ng pandesal bago matulog. Oo, Benj, hindi pa ito ang wakas ng hirap, pero nagsisimula na tayong umahon. Ang mga tao sa kanilang komunidad ay nagsimulang makakilala kay Lyra. Hindi na siya simpleng batang lansangan. Siya na ngayon ay isang simbolo ng tapang at pag-asa. Sa tuwing makikita siya ng mga tao, may ilan na bumabati at nagsasabing, Lyra, ang ganda ng tugtog mo kahapon. O kaya'y, sana magpatuloy ka pa, anak. Dumating ang araw na isang binatang musikero, estudyante mula sa isang malapit na universidad, ang nakarinig sa kanyang tugtugin. Nakaupo ito sa harap, tahimik na nakikinig. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, nilapitan siya nito. Ate, ang ganda ng tugtugin mo. Alam mo ba, tinuturo sa amin sa paaralan ang mga piyesa na tulad ng tinugtog mo. Saan ka nag-aral? Napangiti si Lyra at umiling. Hindi po ako nakapag-aral. Natutunan ko lang sa barangay hall noon at sa alaala ko sa aking ina. Nanlaki ang mata ng binata. Grabe, kung ganun mas lalo kitang hinahangaan. Ang galing mo. Kung gusto mo, pwede kitang turuan ng iba pang piyesa. Libre lang. Halos hindi makapaniwala si Lyra. May taong handang tumulong sa kanya para lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman sa musika. Ang kanyang puso'y tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asa na mas lalo pang madadala siya ng kanyang talento sa bagong direksyon. Sa lahat ng ito, alam niyang hindi madali ang daan. May mga tao pa ring nagdududa, may mga bulong-bulungan pa ring naririnig siya, na baka hindi niya kayanin ang mas malaking mundo. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang masiglang tinig ng kanyang kapatid, sa tuwing makikita niya ang mga matang humahanga habang siya ay tumutugtog, alam niyang hindi na siya babalik sa dating katahimikan ng lansangan. Mula sa pagiging isang batang pulubi na handang mag-alay ng talento kapalit ng tinapay, siya ngayon ay nagsisimula ng maging isang simbolo ng inspirasyon sa kanilang maliit na bayan. At para kay Lyra, yon ay higit pa sa pagkain at barya. Yon ay simula ng pag-asa. Mabilis na kumalat sa kanilang maliit na bayan ang balita tungkol kay Lyra, ang batang pilubi na tumutugtog ng piano sa panaderya tuwing linggo. Sa bawat linggo, dumarami ang mga taong dumadayo para makinig. Hindi lamang ito naging simpleng aliwan para sa mga customer, kundi tila isang ritual na naghahatid ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng dumadalo. Isang linggo ng hapon, habang abala si Lyra sa pagtugtog ng isang kundiman, napansin niyang may isang binatang nakaupo sa unahan. Hindi ito tulad ng ibang dumadayo na nakaniti
o nakikipagbulungan. Tahimik lamang ito, seryosong nakikinig, nakatingin diretso sa kanya at parang sinusundan ang bawat galaw ng kanyang mga daliri sa tiklado. Nang matapos ang kanyang tugtugin at magpalakpakan ng mga tao, hindi tulad ng iba, hindi agad umalis ang binata. Lumapit ito sa kanya, dala ang isang maliit na kwaderno at lapis. Magandang hapon. Apo si Marco, pagpapakilala nito. Musikero rin ako. Estudyante ako sa konserbatoryo sa Maynila. Alam mo ba, matagal na akong naghahanap ng inspirasyon, pero ngayon lang ako muling nakaramdam ng ganoon habang nakikinig sa'yo. Nanlaki ang mata ni Lira, halos hindi makapagsalita. Ako po, pero hindi po ako nakapag-aral ng musika. Wala akong formal na training. Ngumiti si Marco at umiling. Hindi lahat ng mahusay na musikero ay dumadaan sa paaralan. Ang iba, ipinanganak na may kakayahan. Ang iba, natuto dahil sa pagmamahal nila dito. Kagaya mo, naroon si Benjo sa gilid, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Tuwang-tuwa ito at biglang nagsalita, "Kuya Marco, hindi po ba ang ate ko ang pinakamagaling?" Napatawa si Marco at tumango. "Oo, Benjo, may kakaiba sa tugtugin ng ate mo. Hindi lamang galing ang maririnig, kundi puso." Simula noon, naging madalas na bisita si Marco sa panaderya. Kapag natapos na ang set ni Lira, nauupo silang dalawa malapit sa piano. Itinuturo ni Marco ang ilang bagong nota, bagong piyesa, at kung paano palalalimin ang kanyang tugtugin. "Subukan mong idagdag ang mas maraming damdamin sa bahagi na ito," sabi ni Marco, minsang itinuturo ang isang simpleng piyesa. Hindi laging sapat na tama ang nota, kailangan maramdaman ng tao ang sinasabi ng tugtugin. Seryosong nakinig si Lira, sabay tumugtog muli. Ang dating simpleng linya ng musika ay biglang naging mas makahulugan. Napangiti si Marco. "Kita mo? Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo." Hindi lamang pagtuturo ang naganap. Unti-unti, naging magkaibigan sila. Si Marco, na mula sa isang pamilyang may kaya, natutong magpakumbaba habang nakikisalamuha kina Lira at Benjo. Sa kabilang banda, si Lira ay natutong magkaroon ng kumpiyansa sa sarili dahil sa mga salitang pampalakas loob ng kaibigan. Isang araw, habang naglalakad silang tatlo papauwi, may mga batang naglaro ng hulen sa gilid ng kalsada. Isa sa mga bata ang sumigaw, "Uy, si ate pianistang pulubi." Ngunit bago pa man makapagpatuloy ng biro, sumabat si Marco. Hindi siya pulubi, isa siyang musikero. At balang araw, makikilala siya ng mas maraming tao kaysa sa iniisip ninyo. Tahimik ang mga bata at hindi na muli nagsalita. Napangiti si Lira, bagamat nahihiya. "Marco, hindi mo na dapat ipagtanggol lang ganon." Ngunit seryoso ang sagot ni Marco. "Hindi, Lira. Dapat marinig ng lahat ang totoo. Hindi ka lang basta pulubi. Isa kang taong may kakayahang baguhin ang buhay ng iba sa pamamagitan ng musika mo." Lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Minsan, dumadalaw si Marco dala ang kanyang sariling maliit na keyboard upang maturuan si Lira kahit wala sila sa panaderya. Pinapanood sila ni Benjo, masaya at humahanga sa kanilang pagsasanay. "Kuya Marco," tanong ni Benjo minsan, "bakit tinutulungan mo ang ate ko? Ang dami niyo namang ibang estudyante sa Maynila." Mumiti si Marco, "Kasi ang ate mo ay may kakaiba. Hindi lahat ng tao may ganitong talento. Kung ako natututo sa eskwela, siya naman natututo mula sa puso. Kapag pinagsama yon, magiging mas malakas pa siya." Habang lumilipas ang mga linggo, mas nagiging mahusay si Lira. Ang kanyang mga tugtugin ay mas puno ng damdamin, mas organisado at mas maganda. Ang mga customer ng panaderya ay lalong dumadami. Ang ilang matatanda ay nagsasabing, "Parang nasa isang konsyerto tayo tuwing linggo." Ngunit higit pa sa musika, natagpuan ni Lira ang isang kaibigang handang maniwala sa kanya kahit kailan. Sa harap ng lahat ng panghuhusga at kahirapan, si Marco ang patunay na may mga taong makikita ang halaga niya lampas sa maruruming damit at gutom na tiyan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala. Hindi lamang tinapay ang kayang ibigay ng kanyang musika, kundi pati pag-asa,
pagkakaibigan at panibagong kinabukasan. Habang patuloy na lumalago ang pangalan ni Lyra sa kanilang maliit na bayan, dumadami rin ang mga taong humahanga sa kanyang talento. Ngunit kasabay nito, hindi rin nawala ang mga matang naiinggit at nagtataglay ng sama ng loob. Sa bawat papuri na natatanggap niya, may mga bulong at tsismis na unti-unting kumakalat. Mga kwentong hindi totoo, ngunit naglalayong sirain ang kanyang pagkatao. Isang umaga, habang papunta sila ni Benjo sa panaderya, may narinig silang dalawang babae na nag-uusap sa gilid ng kalsada. "Narinig mo ba?" sabi nila, "yung batang pulubi raw na tumutugtog sa panaderya, nagnanakaw daw ng tinapay minsan?" "Ha? Totoo ba? Ang galing pa naman niya." Pero kung totoo yan, baka ginagawang palusot lang niya yung pagtugtog. Napahinto si Lyra at halos bumigay ang kanyang tuhod. Mabilis niyang hinila si Benjo palayo para hindi marinig ang lahat. Ngunit huli na, natanim na ang takot at pangamba sa kanyang puso. "Ate," mahina at naiiyak na sabi ni Benjo, "hindi naman totoo yun, di ba? Hindi ka naman nagnanakaw." Mahigpit siyang tumango at yumakap sa kapatid. "Hindi, Benj. Alam mong hindi ko gagawin iyon. Pero minsan, may mga taong hindi kayang tanggapin na may umaangat kahit nagsimula sa wala." Pagdating nila sa panaderya, hindi na ganong kainit ang pagtanggap sa kanila ng ilang customer. May ilan na hindi makatingin ng diretsyo at may iba na tila ba pinagmamasdan sila na parang may pagdududa. Kahit ang ilang tambay na dati na nahimik na, muli na namang bumalik ang kanilang pang-uuyam. "O ayan na yung pianistang pulubi. Baka naman may kinuha na namang tinapay kagabi, kaya maaga rito. Sayang, akala ko pa naman mabait. Mukhang manloloko rin pala." Ramdam ni Lyra ang kirot ng mga salita. Nagsimula siyang magduda sa sarili kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Ngunit nang makita niyang masaya pa ring nakaupo si Benjo, sabik na makinig sa kanyang tugtugin, alam niyang hindi siya dapat tumigil. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Isang gabi, nang pauwi na sila galing panaderya, may 3 kabataang lalaki ang humarang sa kanila sa kanto. "Uy, ikaw yung sikat-sikatan na pianistang pulubi, di ba?" Sabay tawa ng isa. "Paano ba yan? Ang dami mong papuri, pero ang totoo, pulubi ka pa rin. At kung hindi ka mag-iingat, baka mawala ring lahat ng iyan." Nanlamig si Lyra habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Benjo. "Wala akong ginagawang masama. Kung ayaw niyo akong pakinggan, wag na lang," sabi niya. Pilit pinapakalma ang tinig. Ngunit tumawa ang isa sa mga lalaki. "Hindi ba't puro palabas ka lang? Baka bukas, wala ka nang masilungan." Mabilis silang umalis, nanginginig sa bakot. Pagdating sa kanilang waiting shed, napahagulhol si Benjo. "Ate, baka nga totoo ang sinasabi nila. Baka kunin nila lahat sa atin." Kinaplos ni Lyra ang buhok ng kapatid at mariing sinabi, "Hindi, Benj. Walang makakakuha ng talento ko. Kahit anong sabihin nila, hindi nila kayang nakawin ang musika sa puso ko." Kinabukasan, nag-alangan siyang tumugtog. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakamasid. Tila naghahanap ng pagkakamali. Ngunit dumating si Marco, dala ang kanyang maliit na keyboard. "Lyra, aniya, alam ko ang mga bulong-buluman. Narinig ko na rin ang chismis, pero huwag kang panghinaan. Ang chismis ay parang alon. Maingay sa simula, pero mawawala rin." Halos maluha si Lyra sa narinig. "Pero Marco, paano kung maniwala sila? Paano kung mawalan kami ng lugar dito?" Hinawakan ni Marco ang kanyang balikat. "Kaya nga nandito ako. Ako mismo ang makakapagpatunay na hindi totoo ang mga iyon. Nasa tabi mo ako, Lyra. Hindi ka nag-iisa." Nagsimula siyang tumugtog muli, mas puno ng damdamin kaysa dati. Sa bawat nota, ipinaabot niya ang kanyang paglaban, na hindi siya kailanmang nagnakaw, na hindi siya kailanmang nanloko. Ang kanyang tugtugin ay parang sigaw ng kaluluwa, isang panawagan ng katotohanan. Sa gilid, si Benjo ay nakangiti na muli. Kahit may luha sa mata, nakita niya ang ate niyang matatag, hindi bumibigay sa mga paninira. At sa gitna ng lahat ng iyon, may ilang tao ring tumayo at umalakpak. Tanda na may naniniwala pa rin sa kanya. Sa gabing iyon bago matulog,
Mahigpit na yumakap si Benjo kay Lyra. Ate, kahit anong sabihin nila, alam kong mabuti ka. At kahit mawalan tayo ng lahat, basta't kasama kita at naririnig ang tugtugin mo, Hindi ako matatakot. napangiti si Lyra at hinaplos ang pisngi ng kanyang kapatid. Salamat, Benj. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Kahit gaano kahirap, kahit anong paninira, lalaban tayo. At sa kabila ng mga chismis at paninira, nanatiling matatag si Lyra. Alam niyang hindi iyon ang katapusan. Sa halip, iyon ay isa lamang pagsubok na kailangang lampasan. Isang patunay na ang kanyang musika ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para ipakita sa lahat ang lakas ng isang pusong hindi nagpapatinag sa kasinungalingan. Makalipas ang ilang araw ng pagdududa at bulong-bulungan sa bayan, muling tinawag ni Aling Sion si Lyra. Nakaupo ito sa isang mesa sa panaderya, hawak ang tasa ng kape at seryosong nakatingin sa dalaga. Lyra, wika niya, alam kong narinig mo na rin ang mga chismis. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi ako naniniwala sa mga iyon. Nakita ko mismo ang ugali mo at alam kong hindi ka magnanakaw. Halos bumuhos ang luha ni Lyra sa narinig. Aling Sion, salamat po. Natatakot po kasi ako na baka hindi niyo na ako papayagang tumugtog. Ngumiti si Aling Sion at tinapik ang balikat ng dalaga. Bata ka pa, pero malakas ang loob mo. Ang talento mo ay hindi dapat ikubli. Bumalik ka sa piano ngayong linggo at hayaan mong musika mo ang sumagot sa lahat ng naninira sa iyo. At dumating nga ang linggo. Punong-puno muli ang panaderya, ngunit ramdam ni Lyra ang kakaibang tensyon sa paligid. May ilan pa ring nakatingin ng masama, may mga bulong na tila naghihintay lamang ng kanyang pagkakamali. Ngunit may mas marami ring naroon upang ipagtanggol siya. Si Marco ay nakaupo sa unahan, seryosong nakatingin at handang pumalakpak sa unang tugtugin pa lang. Si Benjo naman ay nakaupo sa gilid ng piano, nakangiting parang walang takot. Nang ilapat muli ni Lyra ang kanyang mga daliri sa mga tiklado, agad na lumaganap ang katahimikan. Sa bawat tugtog, ipinapakita niya ang kanyang katapatan, na ang musika niya ay hindi gawa-gawa, kundi totoo at nagmumula sa kanyang puso. Nagsimula siya sa isang simpleng piyesa na puno ng saya at alaala. Ang himig na iyon ay nagbigay ng kulay sa mga pader ng panaderya at unti-unting napangiti ang mga tao. Habang tumatagal, ang mga matang puno ng pagdududa ay napalitan ng paghanga. Hindi na nakapagpigil at pumalakpak habang nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagtugtog. Grabe, wala talaga siyang katulad, bulong ng isang babae sa kanyang kaibigan. Tama ka, hindi ko alam kung bakit may naninira pa sa kanya, sagot naman ng isa. Nang matapos ang kanyang tugtugin, nagsalita si Marco. Tumayo siya mula sa kinauupuan at nagpahayag sa harap ng lahat. Narito ako bilang isang musikero mula sa konserbatoryo. Ako mismo ang makakapagpatunay na ang talento ni Lyra ay hindi maaaring gawing biro. At ang mga chismis laban sa kanya ay walang katotohanan. Huwag tayong magpadala sa kasinungalingan. Napatitig ang lahat kay Marco. May ilan pang magsimulang pumalaktak at di nagtagal ay halos lahat ay sumabay. Ang mga tambay na kanina pa nakaupo ay napayuko, tila nahiya sa kanilang mga naging salita noong nakaraan. Simula noon, hindi na naging madali para sa mga naninira na ipakalat ang kanilang kasinungalingan. Mas marami ang pumalit na mga taong handang ipagtanggol si Lyra. Bawat linggo, mas dumarami ang mga nakikinig at ang panaderya ay tila nagiging maliit na konsyerto. Maging ang ilang musikero mula sa ibang bayan ay nagsimulang dumayo upang makita siya. Ang ilan ay nagsabing, gusto kong makita kung totoo nga ang sinasabi nila tungkol sa batang ito. Ngunit pagkatapos ng bawat tugtugin, sila mismo'y namamangha. Hindi ko akalaing ganito siya kagaling, parang propesyonal. Si Benjo naman ay hindi maikubli ang tuwa. Sa eskwela, ipinagmamalaki niya ang kanyang ate. Ate ko yun, siya yung tumutugtog sa panaderya. Sa una, may mga kaklase siyang hindi naniniwala. Ngunit nang dumating ang isang guro na nakarinig kay Lyra, siya mismo ang nagsabi sa klase,
Totoo iyon. May kakaibang talento ang ate mo, Benjo. Dapat mong ipagmalaki siya. Dumating din ang araw na sinubok siya muli ng ilang tao. Habang pauwi silang magkapatid mula sa panaderya, may isang babaeng biglang lumapit at nagsabi, "Hindi ka dapat magyabang, ha? Baka bukas mawala rin ang lahat ng iyan." Ngunit bago pa man makapagsalita si Lira, may dalawang matandang babae na dumepensa. "Hoy, huwag kang ganyan. Narinig mo ba siyang tumugtog? Hindi niya ninakaw ang galing niya. Sa halip, ibinabahagi niya ito para sa ating lahat." Napatigil ang babae at mabilis na umalis. Hindi nakasagot. Niyakap ni Benjo ang kanyang ate. "Ate, tingnan mo, ipinagtatanggol ka na ng mga tao. Hindi na tayo nag-iisa." Sa mga sumunod na linggo, mas tumibay ang posisyon ni Lira sa kanilang bayan. Ang mga dating pangungutya ay napalitan ng paghanga at ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga papuri. Si Lira, ang dalagang may gintong daliri, sabi ng ilan, siya ang nagbigay ng buhay sa panaderya. Dagdag pa ng iba. Isang linggo, matapos ang kanyang pagtatanghal, lumapit ang isang lalaki na dati kilalang kritiko at isa sa mga unang nangungutya. "Lira," mahina nitong sabi, "patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi kita dapat hinusgahan. Ngayon nakita ko na kung sino ka talaga." Ngumiti si Lira at bahagyang yumuko. "Salamat po. Hindi ko kayo kinikimkim ng galit. Ang musika ay hindi para sa paghihiganti. Ito'y para magbigay ng pag-asa." At mula noon, tuluyan nang bumalik ang tiwala ng lahat sa kanya. Hindi lamang siya basta batang tumutugtog ng piano. Isa na siyang inspirasyon ng kanilang bayan. Sa bawat nota ng kanyang tugtugin, dama ng lahat ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pakikibaka, at higit sa lahat, ang kanyang katatagan. At sa puso ni Lira, malinaw na ang lahat. Kahit anong paninira, kahit anong tsismis, ang musika niya ay palaging magiging sagot. Sapagkat ang musika ay hindi maaaring sirain ng kasinungalingan. Ito'y nananatiling totoo at iyon ang kanyang sandata sa laban ng buhay. Isang linggo ng hapon, matapos tumugtog si Lira ng isang klasikong puwesa na itinuro ni Marco, hindi karaniwang mga customer lamang ang nasa panaderya. Sa isang mesa sa sulok, may nakaupo na matandang lalaki na may maayos na suot at matalim ang mga mata. Nakikinig siya ng walang kibot, habang ang iba ay pumapalakpak at humahanga. Nang matapos ang tugtugin, tumayo ang lalaki at lumapit mismo kay Lira. "Anak," wika ng lalaki, "hindi ko alam kung may nagsabi na sa'yo, pero ang talento mo ay pambihira." Nagulat si Lira at napayuko. "Maraming salamat po. Wala naman po akong alam masyado, simpleng tugtog lang po ito." Ngumiti ang lalaki. "Ako si Maestro Ramon. Nagtuturo ako ng musika sa isang kilalang paaralan sa lungsod. Hindi ta simpleng tumutugtog lamang. Narinig ko ang damdamin, at ang ganoon ay hindi madaling matutunan. Karaniwan taon ang ginugugol ng mga estudyante para lamang makuha ang ganitong lalim. Nang marinig ito ng mga tao, nagsimula silang magbulunan. Si Benjo naman ay halos hindi makapaniwala. "Ate, narinig mo yon? Maestro raw siya," bulong niya habang nakangiti. "Kung papayag ka," dagdag ng maestro, "bibigyan kita ng scholarship. Libre ang iyong magiging pag-aaral sa musika sa aming paaralan. Sagot ko ang lahat ng kailangan mo. Matututo ka ng mas mataas ng antas ng pagdugtog at mabibigyan ng pagkakataon na magtanghal sa mas malalaking entablado." Nanlaki ang mga mata ni Lira. Halos hindi siya makapagsalita. Napatingin siya kay Marco na nakangiti lamang at parang sinasabi, "Ito na ang pagkakataon mo." Napatingin din siya kay Benjo na puno ng tuwa at pag-asa. Ngunit kasabay ng tuwa ay dumating ang pangamba. "Maestro, maingat yang sabi. Salamat po sa napakalaking alok. Pero hindi ko po alam kung kaya ko. Wala po akong damit na maayos, wala akong tirahan, at baka hindi ako tanggapin ng mga estudyanteng mas may kaya." Umiling ang maestro. "Hindi iyon ang mahalaga. Sa musika, ang mahalaga ay ang puso at disiplina. Nakikita ko sa iyo ang parehong bagay. Hindi lahat ng marunong tumugtog ay may damdamin sa kanilang musika. Ikaw, dala mo ang iyong buhay sa bawat nota at iyon ang hindi matuturo ng kahit sinong guro."
Niyakap ni Benjo ang kanyang ate. Ate, tanggapin mo na. Ito na ang pagkakataon mo. Sabi ni nanay noon, ang musika ang magiging kaligtasan mo. Ito na siguro yon. Ngunit si Lira ay nanatiling tahimik. Pag-uwi nila sa kanilang munting silungan, magdamag siyang hindi nakatulog. Binuksan niya ang kanyang lumang kwaderno at tinitigan ang mga nota na isinulat niya noon pa. Nanay, bulong niya sa hangin. Ito na ba ang sagot sa lahat ng pangarap natin? paano kung hindi ko kayanin? Paano kung muli kaming pagtawanan? Si Benjo ay humiga sa tabi niya at mahigpit na niyakap siya. Ate, hindi ka nag-iisa. Nandito ako, nandito si Kuya Marco, at ngayon may maestro pa. Lahat sila naniniwala sa'yo. Dapat maniwala ka rin sa sarili mo. Kinabukasan, muling nagpakita si Maestro Ramon sa panaderya. Lumapit siya kay Lira na nakaupo sa tabi ng piano. Anak, hindi ka tapipilitin. Pero tandaan mo, hindi araw-araw dumarating ang ganitong pagkakataon. Kung handa ka, sisimulan natin agad. Huminga ng malalim si Lira. Muling naalala ang mga gabing gutom silang natutulog, ang mga pang-uuyam, at ang paniniwala ng kanyang ina na ang musika ang magliligtas sa kanila. Dahan-dahan siyang tumango. Maestro, tatanggapin ko po. Nakangiting tumayo si Ramon. Magaling, magsisimula ka sa susunod na linggo. Ihanda mo ang sarili mo. Huwag kang matakot. Narito kami para gabayan ka. Muling nagpalakpakan ang mga tao sa panaderya. Ang ilang mga customer ay nagsabi, karapat-dapat siya. Buti na lang may nakapansin sa kanya. Si Marco ay lumapit kay Lira at nagsabi, alam kong kakayanin mo ito. Hindi ka lang basta estudyante. Isa kang tunay na misikero. Sa mga araw na simunod, pinaghanda ni Aling Sion sina Lira at Benjo. Binigyan sila nito ng ilang damit at kaunting pera para may baon sila sa unang araw ng pagpasok. Ituring niyo na akong pangalawang nanay, wika niya. Dapat matupad ang mga pangarap niyo. Si Lira, bagamat kinakabahan, ay masaya. Ang pangarap na dati tila imposible, ngayon ay unti-unting nagiging totoo. At sa bawat gabing hinahaplos niya ang kanyang lumang kwaderno, nararamdaman niya na hindi na lamang ito alaala ng nakaraan, kundi gabay tungo sa bagong kinabukasan. At sa kanyang puso, naroon ang tiyak na paniniwala. Ang pagkakataong ibinigay ng maestro ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanilang dalawa ni Benjo. Isang pag-asa na magdadala sa kanila sa isang mas maliwanag na bukas. Dumating ang araw ng unang klase ni Lira sa paaralan ng musika. Hindi niya malilimutan ang gabing bago iyon. Halos hindi siya makatulog sa kaba at saya. Si Benjo naman ay tuwang-tuwa, para bang siya mismo ang papasok. Ate, siguradong magugustuhan nila ang tugtugin mo. Wala kang dapat ikatakot. Paulit-ulit nitong sabi bago sila matulog. Ngunit sa puso ni Lira, ramdam niya ang bigat, ang takot na baka hindi siya tanggapin dahil sa kanyang pinagmulan. Maaga silang gumising kinabukasan. Suot ni Lira ang damit na ibinigay ni Aling Sion, isang simpleng blusa at maayos na palda. Hindi man mamahalin, malinis ito at mas presentableng tignan kaysa sa dati niyang suot. Hinawakan niya ang kanyang lumang kwaderno bago sila umalis. Ito ang magsisilbing paalala, bulong niya sa sarili. Pagdating nila sa paaralan, halos mapanganga si Benjo. Malalaki ang gusali, makintab ang mga sahig, at bawat sulok ay may mga nakadisplay na larawan ng mga kilalang musikero. Ate, para tayong nasa ibang mundo, sabi ni Benjo habang mahigpit na kumakapit sa kanyang kamay. Ngunit napansin din agad ni Lira ang mga estudyanteng nakasuot ng malilinis at magagarang uniforme. May mga dalang violin case, flute, at iba pang instrumento. Ang ilan sa kanila ay tumingin kay Lira mula ulo hanggang paa. May halong pagtataka at pangungutya. Bakit kaya pinayagan pumasok dito ang isang ganyan? Bulong ng isang dalagang estudyante sa kasama nito. Hindi man lang naka-uniforme. Siguro dahil sa chismis na mahusay daw siyang tumugtog. Tsk, baka palabas lang yan, sagot ng isa. Ramdam ni Lira ang bigat ng kanilang mga tingin. Napayuko siya at halos gusto nang umatras. Ngunit biglang lumapit si Marco na sumama para suportahan siya. Lira, huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Dito, musika ang puhunan.
hindi yaman. Ipakita mo na hindi sila tama. Pumasok siya sa unang klase. Isang malaking silid na puno ng mga estudyanteng nakaupo sa harap ng kanya-kanyang piano. Siya lamang ang walang sariling gamit, kaya't itinuro sa kanya ni Maestro Ramon ang isang lumang piano sa gilid. Hindi bago, pero sapat para masimulan mo. Wika ng maestro. Nang magsimula ang klase, ipinakilala siya ni Maestro Ramon. Mga estudyante, ito si Lira. Siya ang bago niyong kaklase. Huwag niyong tingnan ang kanyang panlabas na anyo. Makikita niyo sa kanyang tugtugin kung bakit siya naririto. May ilan na nagbulungan muli, ngunit hindi na iyon pinansin ni Lira. Nang siya na ang pinatugtog, lumapit siya sa lumang piano at muling ipinikit ang mga mata. Pinakawalan niya ang isang piraso ng klasikong musika na itinuro ni Marco. Sa unang pindot pa lang, natahimik ang buong klase. Ang ilan na kanina'y nagbubulong ay napatingin ng mabuti, hindi makapaniwala sa naririnig. Matapos ang kanyang tugtugin, hindi agad nakapagsalita ang maestro. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, tumango ito at ngumiti. Mga estudyante, ito ang ibig kong sabihin. Ang musika ay hindi nakikita sa uniforme o sa kayamanan. Ito ay mararamdaman sa puso. At si Lira ay may puso na hindi matutumpasan. Nagpalakpakan ng ilan, ngunit may iilan pa ring hindi kumbinsido. Isa sa mga estudyanteng babae ang nagtaas ng kamay. Maestro, magaling po siya, pero hindi ba't hindi siya marunong magbasa ng komplikadong nota? Paano niya makakayanan ang mga susunod na leksyon? Ngumiti ang maestro at sumagot. At dito pumapasok ang aral. Hindi lahat ng magaling ay marunong agad. Ang iba'y natututo sa proseso. Ang mahalaga, may kakayahan siyang lumago. At nakikita ko iyon kay Lira. Doon nagsimula ang kanyang bagong mundo ng musika. Araw-araw, naglalakad siya kasama si Benjo papunta sa paaralan. Habang siya'y nasa klase, si Benjo naman ay nag-aaral sa pampublikong eskwela malapit sa paaralan. Sa gabi, sabay silang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga natutunan. Ngunit hindi madali para kay Lira. May mga araw na hirap siyang intindihin ang mas komplikadong nota at tempo. Minsan, pinagtatawanan siya ng ilang kaklase. Kaya niya lang gawin iyon kapag puso ang puhunan. Pero pag teorya na, wala na siyang laban. Wika ng isa. Ngunit sa halip na sumuko, mas lalo siyang nagsikap. Bawat gabi, inuulit-ulit niya ang mga leksyon. Madalas, si Marco ay dumadalaw para tumulong. Huwag mong isipin na mahirap. Unti-untiin mo, gamitin mo ang puso mo at darating din ang talino. Sa bawat linggo, napapansin ng maestro ang kanyang pag-unlad. Lira, mas gumaganda ang pagpindot mo. May disiplina kang hindi ka natitinag. Ipagpatuloy mo ito. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing gasolina sa kanyang paglalakbay. Maya-maya, unti-unti ring nagbago ang pananaw ng ilang kaklase. Minsan, isang binatang estudyante ang lumapit sa kanya. Lira, ang galing mo kanina sa klase. Pasensya na kung dadala ako ng mga chismis dati. Baka pwede mo rin akong turuan kung paano mo na ilalagay ang damdamin sa tugtugin. Nagulat si Lira, ngunit ngumiti. Walang anuman. Ang musika kasi hindi lang nota. Iniisip ko palagi ang mga taong mahal ko, lalo na si Benjo. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala siya hindi lamang sa kanilang bayan, kundi maging sa paaralan ng musika. Bagamat hindi pa nawawala ang ilang pagdududa at pangungutya, mas nangingibabaw na ngayon ang respeto ng marami. At sa puso ni Lira, nararamdaman niyang hindi na siya basta pulubi na umaasa lang sa tinapay. Siya ngayon ay isang tunay na estudyanteng musikero, nakikipaglaban sa bagong mundo, isang mundong mas mahirap, mas malaki, ngunit mas puno ng pag-asa. Paglipas ng ilang buwan sa paaralan ng musika, mas lalo pang napalalim ang kakayahan ni Lira. Ngunit sa kabila ng mga bagong piyesa at teknik na natututunan niya, hindi pa rin nawawala ang kanyang pinagmulan, ang lumang kwaderno na palagi niyang dala. Sa tuwing nahihirapan siya sa klase o nakakaramdam ng pagdududa, binubuksan niya ito at tinitignan ang mga pahina ng nota na isinulat niya noong bata pa siya. Sa mga linya ng nota na iyon, naroon ang alaala ng kanilang ina na palaging nagsasabing, "Anak,
Ang musika ang magiging kaligtasan mo. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na ensayo, naupo siya sa gilid ng kama habang si Benjo ay natutulog na. Dinampot niya ang kwaderno at marahang hinaplos ang punit-punit na pahina. "Nanay," bulong niya, "natutupad ko na po ang sinabi ninyo. Hindi ko lang ginagawa ito para sa akin. Ginagawa ko rin ito para kay Benjo, para hindi na niya maranasan muli ang gutom at sakit na pinagdaanan namin." Sa pagbulong na iyon, naramdaman niya ang init ng inspirasyon para bang naroon pa rin ang ina niya, nakamasid at gumagabay. Sa klase kinabukasan, pinatugtog sila ng kanilang maestro ng isang mahirap na piyesa na karamihan sa kanyang mga kaklase ay nahirapan. Nang siya na ang tumugtog, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga ngiti ng kanyang ina, ang pagtawa ni Benjo sa simpleng bagay at ang gabing yakap-yakap niya ito sa waiting shed habang umuulan. Sa bawat nota, naramdaman ng lahat ang lalim at bigat ng damdamin. Natigilan ang buong silid. Nang matapos siya, nakatingin sa kanya ang maestro na tila ba proud na proud. "Iyan ang sinasabi ko, Lira. Hindi lang galing kundi puso." Habang tumatagal, mas lalo siyang sumasandal sa kanyang inspirasyon. Hindi niya ibinubunyag sa lahat ang bigat ng kanyang nakaraan, ngunit alam ng mga malalapit sa kanya, lalo na si Marco, na iyon ang dahilan ng kanyang kakaibang tugtugin. Minsan, tinanong siya ni Marco, "Bakit laging parang may lungkot at saya ang mga tugtog mo, Lira?" Sagot niya, "Kasi sa bawat nota, naroon ang kwento namin ni Benjo. Ang musika ko ay hindi para lang sa akin, kundi para sa lahat ng batang kagaya namin na natutong mangarap sa kabila ng hirap." Si Benjo naman ay nagsimulang lumakas ang loob dahil sa nakikita niyang pagbabago. Sa eskwela niya, madalas siyang tanungin ng kanyang mga kaklase, "Totoo ba na ate mo yung tumutugtog sa panaderya at ngayon ay nag-aaral sa malaking paaralan?" At lagi niyang sagot, "Oo, siya yun. At balang araw, mas makikilala niyo pa siya." Ang mga salitang iyon ay nagpapalakas ng kanyang loob at nakikita ni Lira na hindi na siya ang batang takot at laging nagtatago. Unti-unti, lumalakas na rin ang kumpiyansa ng kanyang kapatid. Hindi rin siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Si Marco, na nagsimula bilang simpleng tagapakinig, ngayon ay isa ng matalik na kaibigan. Lagi siyang nariyan upang magturo at magbigay ng lakas ng loob. "Kapag natatakot ka, isipin mo lang nakasama mo kami." Sabi ni Marco minsan, "Hindi mo kailangang harapin ang mundo mag-isa." Sa mga salitang iyon, lalong tumitibay ang loob ni Lira. Habang papalapit ang kanilang mid-year recital, mas lalo siyang naging determinado. Alam niyang hindi siyang pinakamayaman sa kanilang klase, hindi siyang pinakamaganda ang gamit, ngunit siyang may pinakamatibay na dahilan upang lumaban. Sa bawat ensayo, dala niya ang kanyang lihim na inspirasyon, ang kanilang ina, ang kanyang kapatid, at ang kanilang pinagdaanan. Sa gabi bago ang recital, habang nag-e-ensayo siya, pumasok si Benjo sa kanilang maliit na silid at umupo sa tabi ng kanyang ate. "Ate, bukas ipapakita mo na naman ang galing mo, di ba?" tanong nito. Napangiti si Lira at tumango. "Oo, Benj, pero hindi lang galing ang ipapakita ko. Ipapakita ko rin ang pagmamahal ni nanay at ang tapang natin." At sa sandaling iyon, alam niya na anuman ang kaharapin niya bukas, hindi siya matitinag. Dahil dala niya ang kanyang lihim na inspirasyon, isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong kahirapan o panguuyam. Ang musika niya ay buhay at sa bawat nota, dala niya ang kanilang kwento. Dumating ang araw na hinihintay ng lahat ng estudyante sa paaralan, ang malaking patimpalak ng musika sa lungsod. Taon-taon itong ginaganap at tanging piling mga estudyante lamang mula sa iba't ibang eskwelahan ang nakakasali. Nang ipahayag ni Maestro Ramon ang mga pangalan ng mga kakatawan sa kanilang paaralan, halos hindi makapaniwala si Lira nang marinig niya ang kanyang pangalan. "Lira, isa ka sa napili. Ipakita mo sa kanila ang kakayahan mo." Seryosong wika ng maestro. Natigilan siya at halos mahulog ang kanyang kwaderno sa kanyang mga kamay. "Ako po, Maestro?" "Pero marami pong mas magaling kesa sa akin." Gumiti si Maestro Ramon. "Ang musika ay hindi paligsahan ng kayamanan o ganda ng gamit.
Paligsahan ito ng puso. At iyon ang meron ka. Si Benjo ay napasigaw sa tuwa. Ate, sasali ka na sa malaking paligsahan. Sabi ko sa'yo ito ang pinakamagaling. Hinila pa niya ang braso ng kanyang ate. Halatang mas sabik pa kesa kay Lyra mismo. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Sa bawat ensayo, nararamdaman ni Lyra ang bigat ng kompetisyon. Ang mga kaklase niyang sasali rin ay sanay na sa mga entablado. May mamahaling kasuotan at may mga magulang na handang gumastos para sa kanilang presentasyon. Si Lyra naman, simpleng blusa lamang at lumang sapatos ang meron. Dala-dala pa rin ang kwaderno bilang gabay. Sigurado ka bang kaya mo, Lyra? Tanong ng isang kaklase na may halong pangumutya. Sa laki ng entablado, baka lamunin ka lang ng kaba. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang kwaderno at inalala ang mga salita ng kanyang ina. Ang musika ang magiging kaligtasan mo. Dumating ang araw ng paligsahan. Ang malaking teatro ay puno ng mga tao, mga magulang, guro, estudyante at manahuradong kilala sa larangan ng musika. Ang bawat kalahok ay nakasuot ng magagarang damit. Si Lyra, sa kanyang simpleng kasuotan, ay nakatayo sa gilid ng entablado, pinipigil ang taba. Ate, bulong ni Benjo habang nakaupo sa unahan. Nandito lang ako. Kapag tumugtog ka, isipin mo na ako lang ang nakikinig. Tumango si Lyra, pilit nang umiti at huminga ng malalim. Isa-isa nang tumugtog ang mga kalahok. Magagaling silang lahat. May tumugtog ng mabilis na piyesa na halos nakakalula. May iba namang kumanta kasabay ng kanilang pagtugtog. Palakpakan ng mga tao sa bawat pagtatanghal. Lalong bumigat ang dibdib ni Lyra habang papalapit na ang kanyang turno. Ikaw na ang susunod, sabi ng stage manager. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ngunit nang lumakad siya papunta sa gitna ng entablado, nakita niya si Marco sa gilid, tahimik na nakatayo at nakangiti. Marahang tumango ito, parang sinasabing, "Kaya mo yan." Umupo si Lyra sa harap ng makintab na grand piano. Sa ilalim ng malalakas na ilaw, halos mabulag siya. Ngunit nang idikit niya ang kanyang mga daliri sa mga tiklado, ipinikit niya ang mga mata at inalala ang lahat ng pinagdaanan nila ni Benjo. Ang gutom sa lansangan, ang panlilibak ng mga tao, ang mga gabing walang makain at ang mga pangarap ng kanilang ina. Nagsimula siyang tumugtog ng isang piyesa na hindi lamang basta aralin mula sa eskwela. Pinagsama niya ang lahat ng natutunan niya at ang damdaming taglay niya. Sa bawat nota, ramdam ng lahat ang kanyang kwento, ang sakit, ang hirap, ngunit higit sa lahat ang pag-asa. Tahimik ang buong teatro, wala ni isang gumalaw. Ang mga hurado ay nakatingin ng mabuti, ang ilan ay tila natulala. Si Benjo ay nakangiti at halos maiyak, nakadama ng sobrang pagmamalaki. Nang matapos siya, unti-unting nagsimula ang palakpakan. Unay marahan, ngunit agad na lumakas at naging masigabong pagtayo ng karamihan. Tumayo si Maestro Ramon, si Marco at maging ang ilan sa mga hurado. Ang mga mata ni Lyra ay napuno ng luha, hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang saya na naramdaman niya ang pagkilala sa kanyang musika. Pagkatapos ng lahat ng pagtatanghal, isa-isang tinawag ang mga nagwagi. Ikalawang gantimpala mula sa paaralan ng musika sa kabilang distrito. Palakpakan ang mga tao. At ang unang gantimpala mula sa ating sariling paaralan, si Lyra. Halos hindi makagalaw si Lyra. Tinulak siya ni Marco at si Benjo ang unang sumigaw. "Ate, panalo ka!" Tumakbo si Benjo papunta sa entablado at niyakap ang kanyang ate ng mahigpit. Habang tinatanggap niya ang tropeo, nakita niya ang mga hurado na nakangiti at nagsasabing, "Hindi lamang galing ang narinig namin. Narinig namin ang iyong kaluluwa." Sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na siya basta pulubing tumutugtog. Siya ngayon ang tinanghal na kampiyon at ang kanyang pangalan ay nagsimulang makilala sa mas malawak na lugar. Ngunit higit sa lahat, alam niyang natupad ang isang bahagi ng pangarap ng kanyang ina.
ang makita siyang ipinagmamalaki ng lahat. Matapos ang tagumpay sa paligsahan, hindi na muling naging pareho ang buhay ni Lyra. Ang simpleng pangalan na dati binabalot ng kahirapan at panunuya ay ngayon unti-unti nang kinikilala sa larangan ng musika. Sa bawat araw na lumilipas, may mga taong lumalapit sa kanya, mga guro, estudyante at maging mga hindi niya kilala para iparating ang kanilang paghanga. Ang tugtugin mo, Lyra, ay hindi lang basta musika. Para kaming nakakita ng isang kwento sa bawat nota. Wika ng isang ginang na lumapit sa kanya matapos ang isang pagtatanghal sa paaralan. Hindi nakasagot si Lyra, bagkus napangiti lamang siya habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang kwaderno. Ang kanyang kapatid na si Benjo ay naging saksi sa lahat ng pagbabagong ito. Ate, ang dami mo nang naabot, tuwang-tuwa niyang sambit habang sabay silang naglalakad pa uwi mula sa eskwela. Ngunit lagi lamang siyang sinasagot ni Lyra ng simpleng salita, "Lahat ng ito, Benj, para sa atin." Sa tulong ng scholarship at mga gantimpalang napanalunan niya, unti-unting nakapag-ipon si Lyra. Sa una, maliit na halaga lang ang naitatabi. Ngunit kalaunan ay lumaki rin ito. Isang araw, sinurpresa niya ang kanyang kapatid ng isang bagay na matagal na nilang pangarap. "Benj," sabi niya, sabay pakita ng susi ng isang maliit na apartment. "Hindi na tayo matutulog sa waiting shed. May sarili na tayong tahanan." Napaluha si Benjo at agad na yumakap sa kanyang ate. "Ate, totoo ba to? Hindi na tayo matutulog sa karton? May bubong na tayo?" Tumango si Lyra at sabay silang umiyak sa tuwa. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang mga biyaya. Sa tulong ni Marco at Maestro Ramon, nagkaroon siya ng pagkakataon na lumahok sa iba't ibang patimpalak sa rehiyon. Sa bawat laban, dala niya ang parehong damdamin, ang kwento ng kanyang kahirapan, ang pagmamahal sa kanyang kapatid at ang alaala ng kanilang ina. At sa bawat pagtatanghal, mas lalo siyang tumitibay. Sa isang malaking patimpalak sa Karatig probinsya, muli siyang nagwagi ng unang gantimpala. Dalagang pianista, ang tawag sa kanya ng mga tao. Ang bansad na iyon ay kumalat sa iba't ibang bayan at sa wakas, hindi na siya tinatawag na pulubing tumutugtog. Siya na ngayon ay isang inspirasyon. Sa loob ng kanilang bagong tirahan, nakabili rin siya ng isang maliit na piano mula sa naipon niyang pera. Hindi ito grand piano, ngunit sapat na upang maranasan nilang magkapatid ang mag-practice ng hindi lumalabas ng bahay. Isang gabi, habang tumutugtog siya ng lalabay para kay Benjo, nakapikit itong nakahiga at mahigpit na yakap ang unan. "Ate," bulong nito bago makatulog, "hindi na ako takot sa bukas kasi kasama kita at naririnig ko ang musika mo." Habang pinagmamasdan ng katatid, napaluha si Lyra. Sa wakas, naibalik niya ang suporta sa taong minsan ay halos mawalan ng pag-asa. Naging mas maayos ang kanilang buhay. Hindi marangya, ngunit sapat na upang hindi na nila maranasan muli ang gutom at pangungutya. Lumipas ang panahon at natapos ni Benjo ang kanyang pag-aaral sa elementarya. Suot ang kanyang simpleng uniforme. Tumakbo ito papunta sa atin niya pagkatapos ng graduation. "Ate, nakapagtapos na ako at ikaw ang dahilan kung bakit ko to nagawa." Mahigpit silang nagyakap at sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra na lahat ng paghihirap nila ay may kabuluhan. Naging mas maayos ang takbo ng kanilang araw-araw. May pagkain sila sa mesa, may bubong na tumatakip sa kanila, at higit sa lahat, may pangarap na patuloy nilang inaabot. At sa bawat tugtugin ni Lyra, ramdam niyang hindi lang siyang nagtagumpay, kundi silang dalawa ni Benjo. Hindi pa tapos ang kanyang laban, ngunit sa puntong iyon, malinaw na ang lahat. Mula sa isang batang nagtanong ng, "Pwede ba akong tumugtog ng piano kapalit ng tinapay?" Siya na ngayon ang dalagang kilala sa kanilang rehiyon. Hindi lamang siya nakamit ang sariling pangarap, kundi naiangat din niya ang buhay ng kapatid na pinakamamahal niya. At habang pinipindot niya ang mga tiklado ng kanyang bagong piano, ramdam niya ang bawat ngiti ng kanilang ina at ang lakas ng loob na dumadaloy mula kay Benjo. Sa wakas natupad na niya ang pangarap na matagal niyang iningatan.
Hindi lang bilang isang musikero, kundi bilang isang ate na nagtagumpay para sa kanilang dalawa. Isang hapon, matapos ang isang matagumpay na pagtatanghal sa isang bayan, inimbitahan si Lyra na tumugtog muli sa panaderyang minsang naging simula ng kanyang kwento. Habang naglalakad siya kasama si Benjo papunta roon, napansin nilang nagkakagulo ang ilang tao. Nakatingin ang mga ito sa kanya, nakangiti at nagbubulungan. "Siya na yun, yung dalagang pianista," sigaw ng isa. Ngunit hindi lahat ay may dalang paghanga. May ilan na may halong hiya sa kanilang mga mukha sapagkat sila ang mga dating tumatawa at nanglalait sa kanya. Pagdating nila sa panaderya, nakatayo sa labas ang ilang pamilyar na mukha. Ang mga tambay na minsang umalipusta sa kanya noon ay naroroon, hindi makatingin ng diretsyo. Isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit. "Lyra, patawarin mo kami. Noon hindi namin alam ang tunay mong kakayahan. Pinagtawanan ka namin, minamaliit. Pero ngayon, nakita naming lahat ang totoo. Sana mapatawad mo kami." Tahimik na tinitigan sila ni Lyra. Bumalik sa kanyang alaala ang mga gabi ng gutom, ang sakit ng panlilibak, at ang araw na halos mawala siya sa pag-asa. Ngunit kasabay nito'y bumalik din ang araw na unang lumabas ang kanyang musika. Ang araw na sa kabila ng lahat ng pangungutya, pinili niyang tumugtog. Ngumiti siya at marahang sumagot, "Hindi ko kayo kinikimkim ng galit. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko rin nahanap ang tapang na ipaglaban ang aking musika. Ang mga nakaraan ay aral, at ngayon, musika ang sagot ko." Sa loob ng panaberya, nagsimulang magtipon ang mga tao. Muling naupo si Lyra sa lumang piano na minsang tinawanan lamang ng lahat. Ngunit ngayon, wala nang halakhak o panlilibak. Ang mga tao'y nakatayo, handang makinig. Si Benjo, na nakaupo sa gilid, ay nakangiting proud na proud. Nang magsimula siyang tumugtog, ang musika ay puno ng kapatawaran at pag-asa. Hindi na ito musika ng sakit o paghihirap lamang, kundi musika ng paglaya. Ang bawat nota ay tila nagsasabi, nakaraan na ang lahat, ngayon ay bagong bukas na. Habang tumutugtog siya, may ilang tao na hindi napigilang lumuha. Ang mga dating nanguuyam ay nakayuko, habang ang ilan na may lumapit kay Benjo. "Ang ate mo, ibang klase. Hindi lang siya mahusay, mabuti rin siyang tao," sabi ng isa. Tumango si Benjo at sagot niya, "Simula pa lang, alam kong mabuti siya." Nakikita niyo na rin, matapos ang tugtugin, tumayo ang isa sa mga babae na dati unang nagturo sa kanya noong nasa lansangan pa. "Lyra, humihingi rin ako ng tawad. Noon, inakala ko wala kang mararating. Pero ngayon, ikaw ang inspirasyon ng mga anak ko." Lagi nilang sinasabi, gusto rin nilang maging kasing tapang at galing mo. Ngumiti si Lyra, at sa halip na galit ang ipakita, lumapit siya at hinawakan ang kamay ng babae. "Salamat. Hindi ko ginagawa ang lahat ng ito para ipaghiganti ang sarili ko. Ginagawa ko ito para ipakita na ang musika ay hindi para sa piling tao lang. Ang musika ay para sa lahat." Muling pumalakpak ang mga tao. Mas malakas pa kaysa noon. Hindi lamang para sa kanyang talento, kundi para sa kanyang kababaang loob. At sa sandaling iyon, mas lalo siyang hinangaan. Nang matapos ang araw na iyon, umuwi silang magkapatid na mas magaan ang pakiramdam. Habang naglalakad, sinabi ni Benjo, "Ate, ang galing mo. Hindi lang sa pagtugtog, kundi sa pagpapatawad. Siguro kaya mas lalo ka nilang hinahangaan. Hindi ka lang basta magaling na pianista. Mabuti kang tao." Napaluha si Lyra at niyakap ang kanyang kapatid. "Benj, natutunan ko na ang pinakamahalagang musika ay hindi lang lumalabas sa piano. Nasa puso rin ito ang kakayahang magpatawad at magbigay ng inspirasyon." At mula noon, hindi na lamang siya kilala bilang dalagang pianista. Siya na rin ang tinuturing na huwaran ng kanilang bayan. Isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa gantimpala o palakpakan, kundi sa kakayahang magbigay ng pag-asa at kapatawaran sa mga taong minsang bumagsak sa kanilang sariling kahinaan.